Binabago ni Vladimir Putin ang estratehiyang militar sa digmaan sa Ukraine habang si Vladimir Zelensky ay nagrereklamo na sinasadya ng mga kanluraning kaalyado na hindi magbigay ng sapat na mga misail sa Ukraine para sa depensa laban sa balistikang Ruso upang hikayatin ang Kyiv na magbigay daan para matapos na ang digmaan. Itinalaga ni Vladimir Putin, diktador ng Rusya, ang pinuno ng bagong unit para sa paggamit ng drone na binuo ayon sa modelo ng puwersa ng mga sistemang walang piloto ng Ukraine. Gayon din, nagpalit siya ng ilang komander habang sinusubukan ng Moscow na buhayin ang humihinang kampanya nito sa Ukraine. Sa parehong pagkakataon, nagpadala ang Hilagang Korea sa Rusya ng 12-12 ng ballistic missile, launcher at mga espesyalista. Sa ganitong paraan, sinisiguro ng Rusya ang lahat. Mas umaasa na ngayon ang Rusya sa ballistic missile ng Hilagang Korea gamit ang malaking kahinaan ng depensang panghimpapawid ng Ukraine. Lalo na ang kakulangan ng interceptor missile para sa Patriot system. Kung magtutuloy ang pagdami ng supply mula Hilagang Korea, magagawa ng Moscow na magsagawa ng malalaking pag-atake ng mas matagal kaysa sa kaya ng sarili nilang kapasidad sa produksyon, na sapat lang para sa hindi bababa sa 100 ballistic missile bawat buwan. Kasabay nito, nagbabala ang Lithuania tungkol sa paghahanda ng Rusya ng isang malawakang probokasyong militar sa Europa. Kasabay nito, sa kabutihang palad, bumalik na sa dati nitong mataas na antas ang pagbibigay ng Estados Unidos ng mga datos ng paniniktik sa Ukraine. Dahil dito, itinigil ng koponan ni Trump ang artipisyal na limitasyon sa palitan ng impormasyon. Ang balitang ito ay nagbibigay daan sa Ukraine na magsagawa ng matitinding pag-atake sa enerhiya at katapatan ng Russia. Ako si Alexei Pechi. Talakain natin ang mga paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe muna kayo sa YouTube channel na ito. Ngayon din, tingnan ninyo sa ilalim ng video kung nakasubscribe na kayo sa YouTube channel na ito. Kung nakasubscribe na kayo, maraming salamat mula sa akin. Kung nanonood kayo at hindi pa nakasubscribe, pakiusap. Maglaan kayo ng ilang segundo ng inyong oras. Mahalaga ito para sa amin. Papalapit na kami sa 300,000 subscriber, kaya't lubos akong magpapasalamat sa bawat subscription at bawat like na ibibigay ninyo. Gaya ng alam ninyo, hindi na pabagsak ng mga puwersang Ukrainyano ang alinmang ballistic missile ng Russia noong gabi ng Agosto 5 sa malawakang pag-atake sa Ukraine. Sa kasamaang palad, hindi ito ang unang beses nangyari dahil pati mga naunang pag-atake ay nagtapos din na walang napabagsak na ballistic missile ng Russia. Sabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, ito ay dulot ng biglaang kakulangan ng anti-missile system mula sa mga kaalyado gaya ng Estados Unidos. Diretsong sinabi ni Zelensky na may mga missile ang mga kaalyado, ngunit hindi sila nagmamadaling ipasa ang mga ito at pinaghihinalaan niyang ginagawa nila ito ng may ganap na kamalayan para lang pilitin ang Ukraine magbigay ng konsesyon. Kung hindi kayang depensahan ng mga Ukrainian ang sarili laban sa ballistic missiles, mauubos din sila sa pambobomba at mapipilitang magbigay ng konsesyon. Ang problema ngayon ay umaasa ang Ukraine sa mga sistemang depensang panghimpapawid na PET na gawa sa Estados Unidos bilang tanging paraan nila para pabagsakin ang mga ballistic missile ng Russia, at hanggang kamakailan lang, marami pa rin sa mga ito ang nahaharang. Dayunpaman, kulang na ang mga interceptor missile ng sistemang ito, bahagi na rin dahil sa dami ng nagamit noong digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran. Samantalang ang mga pamahalaan sa Europa ay nag-aatubiling magbigay pa ng kanilang mga Patriot, PET, dahil sa pangambang maaring humina ang sarili nilang depensa. Iniisip nila na kung ibibigay sa Ukraine, baka hindi mapalitan ng Amerika ang nawalang stock. Mas maaga ngayong taon, pinilit ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump ng US ang ilang bansa sa Europa na ipadala sa Kyiv ang kanilang Europyong missile para sa PET systems. Pero may ilan na tumanggi dahil nga sa mga ganitong pangamba na kapag ibinigay nila, baka wala nang matira para sa kanila. At ngayon, kahit sa mismong grupo ni Pangulong Zelensky, sinasabi nila na wala na silang mga interceptor ngayon. At sa mga susunod na buwan, malabong makahanap ng kahit anumang makabuluhang dami ng mga ito. At ang problema, kahit na makakuha ang Ukraine ng ilang bilang ng mga interceptor na missile, hindi pa rin ito sasapat. Dahil mas marami ang ballistic missiles ng Russia. Ayon sa pinakahuling pagtataya, kayang gumawa ng Russia ng 100 ganitong missiles bawat buwan. Sa datos at kalkulasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine mula simula ng taon,
Ibig sabihin, sa loob ng mahigit 6 na buwan, nagpaputok ang Russia ng 650 ballistic missiles sa Ukraine. Mas marami ito kaysa sa nagawang interceptor missiles ng Amerikanong kumpanyang Lockheed Martin na PAC-3 sa buong nakaraang taon. Ibig sabihin, hindi nakakasabay ang industriyang Amerikano sa pangangailangan ng Ukraine lang. At huwag kalimutan, may digmaan pa si Donald Trump sa gitnang silangan. Walang pakundang ang inuubos ng mga Amerikano ang daan-daang misail na ito. Pero mas lumalala pa ngayon ang problema. Ayon sa Institute for the Study of War, nagpadala ang Hilagang Korea ng mahigit 100 ballistic missile sa Rusya. Pati na rin ang kanilang mga espesyalista at mga launchers. Ayon sa Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine, nag-deploy na ng unit ng North Korean missile sa kanlurang Rusya na binubuo ng halos 70 sundalong North Korean at kagamitan na may kasamang 120 ballistic missiles at 6 na launchers. Bukod pa rito, dati nang nagpadala ang Hilagang Korea sa Rusya ng batch ng 40 North Korean ballistic missiles na KN-23 at KN-24. At ngayon, ang paggamit ng Rusya ng mga North Korean na missile ay magbibigay sa Hilagang Korea ng pagkakataon na magsagawa ng field tests at makatanggap ng feedback para mapabuti pa ang mga mismong missile na ito. Kasabay nito, ang pagdagdag ng North Korean na missile sa arsenal ng Rusya ay posibleng magpalakas ng ballistic missile strikes laban sa Ukraine sa hinaharap. Nang hindi kailangang gamitin ang kanilang critical na reserba pero magdudulot ito ng mas matinding pinsala sa Ukraine. Bakit ganon? Dahil ang mga North Korean na missile, particular ang ballistic na KN-23 at KN-24 ay may mas malaking warhead ngunit mas mababa ang katumpakan. At dahil dito, magdudulot sila ng mas malawakang pagkasira at mas maraming biktima lalo na sa mga sibilyan. Malinaw na ang Kremlin ay tumataya sa ballistic missiles dahil mahirap pa ring targetin ito ng Ukrainian air defense. Kung hindi nagtagumpay ang Russia na paramihin ang produksyon ng sariling Iskander missiles, ang karagdagang supply ng mga missile mula sa North Korea ay nagpapaintulot na tuluyang mapunan ang kakulangan na ito. Dahil dito, nanganganib ang mga lungsod ng Ukraine, infrastruktura ng enerhiya at iba pang sibilyang pasilidad. Gayunpaman, ang pangunahing panganib ay hindi galing sa bagong batch ng missiles ng Hilagang Korea na may 120 piraso lang. Hindi yon ang pangunahing banta. Ang tunay na panganib ay ang pagkakaroon ng Russia ng access sa mga kapasidad sa produksyon ng Hilagang Korea. At ngayon, may malaking panganib na sisirain ng mga Ukrainian na drone ang mga pabrika ng militar mismo sa Russia. Sisirain nila ang Defense Industrial Complex ng Russia. Pero hindi nito inaalis ang katotohanan na maaring ilipat lang ng Russia ang kanilang produksyon sa Hilagang Korea, kabilang na iyon. At basta nila paigtingin ang produksyon ng mga North Korean na ballistic missiles doon. At mag-i-invest sila ron. Sa parehong panahon, natututo pa rin si Vladimir Putin mula sa Ukraine at kumukuha ng aral mula sa mga pagkakamali. At kamakailan lang, nagtalaga si Putin ng pinuno ng bagong unit para sa paggamit ng mga drone. Nagsagawa siya ng pagbabago sa mga komandante dahil kinatangkang buhain ng Moscow ang humihinang kampanya nito sa Ukraine. Ayon sa Wall Street Journal ngayon, na yung taginit ay bumagal ang pag-usad ng Kremlin sa pinakamababang antas sa mga nakaraang taon. Kahit na binabatikos ng mga military blogger mula sa Russia ang mga aksyon ng hukbong Ruso, si Vladimir Putin ay patuloy na iginigiit na ang Russia ay sumusulong sa linya ng harapan sa kabila ng ilang matagumpay na kontratake ng Ukraine na nagtaboy sa mga tropang Ruso mula sa mahahalagang posisyon. Ang mga tropang Ruso ay nakamit ng kaunting tagumpay sa silangang bahagi ng Donbas kung saan unti-unti silang lumalapit sa mga mahahalagang lungsod. Nasa kontrol pa rin ng sandatang lakas ng Ukraina ang Slavyansk at Kramatorsk. Sa ganitong sitwasyon, nagpapalit si Vladimir Putin ng mga commander at ginagaya ang puwersa ng mga sistemang walang piloto ng Ukraine. Ibig sabihin, nagkaroon din sila ng ganitong unit. At dun nga, ngayong araw ay may bagong commander na lumitaw. Malinaw na nahuhuli ang Russia sa Ukraine pagdating sa pagdevelop ng epektibong paraan ng paggamit ng mga teknolohiyang walang piloto. Samantalang ang Kyiv ay tinutulungan ng pera at mga inhinyero mula sa kanluran na malinaw naman.
Ang Russia ay patuloy na naghahanap ng mas maraming drone operator, ngunit nahihirapan silang makasabay sa bilis ng pag-unlad ng mga unmanned system. Kaya naman si Putin ay nagsimulang tumutok sa sangay na ito ng hukbo sa pag-asang makabawi sa kanilang pagkakahuli. At sa ganitong kalagayan, nanawagan ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation sa mga mababangis na Ruso na maghanda para sa isang mahabaang digmaan. Dahil sa malapit na hinaharap, hindi magtatagumpay ang pag-aayos ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Hayagang inihayag ito ni Rodion Miroshnik, embahador para sa mga espesyal na misyon ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation. Ayon sa kanyang pahayag, di umano'y ang kanluran ang tumaya sa pagpapatuloy ng digmaan at ayon sa kanya, ganap na tinatanggihan ng mga paraan ng pag-abot sa mapayapang kasunduan. Dahil dito, lahat ng pagtatangka na makipagdialogo ay nababangga sa matinding kagustuhan ng mga Europeo na hadlangan ng anumang posibilidad ng pagkakaroon ng kasunduan. Malabong mabago ang ganitong kalakaran sa malapit na hinaharap. Magpapatuloy ang Europa sa pagpopundo sa Ukraine. At ayon kay Miroshnik, dapat tayong maging handa sa pangmatagalang operasyong militar, ngunit may maingat na pinag-isipang estratehiya. Ibig sabihin, ayon kay Miroshnik, puro reklamo lang sa Russia gaya ng inyong naintindihan. Na ang Europa, maisip mo ba, ay patuloy na tumutulong si Ukraine. Ibig sabihin, sa biktima ng digmaang ito at ayon sa mga barbarong Ruso, ito raw ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang digmaan. Ayon sa kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation, kung iniwan lang sana ng lahat ang Ukraine, kung di tumulong ang mga Europeo sa Ukrainians at hindi na nila kayang ipagtanggol ang sarili, matagal nang nasakop ng mga Ruso ang buong Ukraine at tapos na ang digmaan. Pero dahil dito, nako, isipin ninyo, tuloy pa ring suportado ng mga Europeo ang Ukraine. At ito, kailangan lang daw maintindihan ang lohika ng mga hindi naliligo na Ruso. Dahil ito raw ang dahilan kung bakit tuloy ang digmaan. Sinasabi nila, isipin mo, patuloy pa rin ang suporta sa Ukraine. Ano ba naman ito? Kung di lang sinusuportahan, matagal na sana itong tapos. Ipapaalala ko lang na nung nakaraang buwan, muling nagbigay ng pahiwatig si Vladimir Putin na umaasa pa rin sa pagpapatuloy ng digmaan. Sa pulong kasama ang mga kinatawan ng Duma, sinabi niyang prioridad pa rin ang gastusin sa militar sa pambansang budget hanggang hindi bababa sa 2029. Kasabay nito, sinisi ni Vladimir Putin, sino pa nga ba? Siyempre, ang mga bansa sa kanluran sa pagpapagana ng Rusopobikong makina at tiniyak na handa ang mga autoridad ng Russia na magbigay ng matinding paglaban sa anumang mapanirang hakbang. Dito, magbibigay ako ng kaunting pansariling komento. Napansin ko lang na mas madalas na akong nakakatagpo sa social media ng mga video kung saan dahil nagsimula na silang madalas tanggihan ng visa papuntang Schengen Zone. Ibig sabihin, nagsimula na silang tanggihan sa pagpasok sa Schengen Zone at sila ay nagrereklamo. Paano naman yon? Ano ba to? Bakit hindi pinapayagan ng mga Ruso na makapasok sa Europa? Ayaw nilang idikit ang visa sa kanilang mga pasaporteng Ruso. At alam mo, medyo nasira ang lohika ko rito. Ibig sabihin, sa isang banda, itong mga mababangis na Ruso ay nagsasabing ang Europa ay sumusunod sa mga hakbang ng Europa. May makinaryang Rusopobiko doon, sabi ni Vladimir Putin. Galit sila sa mga Ruso at masama ang Europa. Pero gusto pa rin ng mga Ruso ang pumunta roon. Ano bang hinahanap ninyo? Hindi kayo nabigyan ng visa, tama lang naman. Bakit kayo umiiyak? At saan? Sa Amerikanong social media. Pumunta kayo sa Max ninyo, doon kayo umiyak. Baka makita kayo doon ni Putin, baka matulungan pa kayo sa kung anuman. Pasensya na sa ganitong paglihis ng usapan. Samantala, sinabi ng militar na intelihensya ng Lithuania na may impormasyon sila na tinitingnan ng Moscow ang posibilidad na umatake sa mga estratehikong pasilidad sa mga bansang Baltic gamit ang mga Ukrainian na drone. Para mabigyan sila ng tsansang itanggi ang kanilang pagkakasangkot sa pag-atake sa teritoryo ng NATO, susunod, magbabahagi ako ng CP mula kay Ministro ng Depensa, Roberto Sacaunas. Mayroon kaming datos na nagpapakita na isinasalang-alang ng Russia ang posibilidad ng pagsasagawa ng mga konbensyonal na kinetic na pag-atake laban sa kritikal na infrastruktura sa reyon ng Baltic. Malaki ang posibilidad na maaring gamitin ng Russia ang mga drone na gawa sa Ukraine para sa layuning ito.
Paalala ko lang, dati ay ilang opisyal ng Russia ang nagsabi na ang mga bansa sa Baltic ay di umano'y kasalina sa pag-atake ng Ukraine sa infrastruktura ng Russia. Di umano'y binubuksan ang kanilang mga air corridor para sa mga drone. Pero dito, agad na nababasag ang lohika. Kung gagamitin lang natin ng kaunti ang ating otak, lahat ng mga opisyal na ito ay nagsasabing 3 bansa ang nagbubukas ng kanilang mga air corridor para sa mga Ukrainian drone. Ito ay Latvia, Lithuania at Estonia. Tanong, paano makakarating sa mga bansang ito ang mga Ukrainian drone? Siguro sa lohika nila, dadaan ito sa Poland, pero hindi nila binabanggit ang Poland. Posible kaya na dadaan sa Belarus? Dahil ang Belarus, kung ganoon, bakit wala silang reaksyon? O baka naman, dumadaan talaga sila sa Russia, tapos kung bakit pa sila iikot sa mga bansa sa Baltic at mula roon ay lumilipad. Sa madaling salita, kung gagamitin lang kahit kaanting lohikal na pag-iisip, mabubuwag ang buong planong ito. At heto pa, sinabi ni Ministro ng Depensa ng Lithuania na si Kaunas na maaring buin ng mga Ruso ang tinatawag na pekeng Ukrainian drone mula sa mga piraso ng ibang Ukrainian UAV na kanilang napatumba o kailangan nila. Tinawag ito ng ministro bilang pinakamakatotohanang posibilidad. At tatapusin ko ang episode ito sa isang magandang positibong balita. Ganito ang balita. Inutos ngayon ng Korte Suprema ng Sweden na ipasa sa Ukraine ang kargamentong barko na Kafa na kabilang sa Shadow Fleet ng Russian Federation na nahold noong Marso sa timog baybayin ng bansang ito. Kailangang maunawaan ng desisyong ito ng Korte Suprema ng Sweden na ipasa sa Ukraine ang kargamentong barko ay isang mahalagang preseden. Maaring maging halimbawa para sa ibang bansang Europeo. Ang barko ng Shadow Fleet ay isang ganap na illegal na lumang barko na naglalayag sa mga tubig ng Europa kaya kailangan silang pahintuin at kumpiskahin. Dapat pauwiin ang mga Ruso at ibigay ang barko sa Ukraine. Kahit paano, maaari na rin itong ibenta bilang bakal para kumita. At nitong mga nakaraang panahon, maaring nagdadala ang barko ng butil mula sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine. Ibig sabihin, pati nakaw na butil ang dinadala nito. Dinatine ng autoridad ng Sweden ang barkong Kafa sa kahilingan ng prosekusyon ng Ukraine. Natapos na ang lahat ng paglilitis at apela, kaya opisyal ng pag-aari ng Ukraine ang barkong ito. Sabi nga nila, maliit na bagay pero nakakatuwa. Dito ko tatapusin, ilagay ang opinyon at konklusyon ninyo sa komento sa episode na ito. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o pagiging sponsor dito mismo sa YouTube platform, sa Patreon o sa Buy Me a Coffee. Sa madaling salita, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Mag-subscribe, mag-like at pindutin ang kampanilya sa channel na ito para makatanggap kayo ng mga abiso kapag may bagong lumabas. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.